So, kung makikita natin, ano ba ang definition? Ano ba ang kahulugan ng isang taong nagpipreach? Ang sabi ni Martin Lloyd Jones, any true definition of preaching is preaching must say that man is there to deliver the message of God. Ang preaching ay hindi preaching kung ibang message ang kanyang dinideliver. Sa biblical na pamamaraan, dapat ang kanyang sinasabi ay mensahe na galing sa Diyos. Kaya po minsan pag nagpipreach kami, nanginginig kami, nag-iingat kami sapagkat pinag-iingatan namin na yung salita ng Diyos ang hindi namin ma-preach sa inyo. Importante, salita ng Diyos. Yan ang basic evaluation kung effective ang isang preacher. Pure Word of God ba ang kanyang pinangangaral o kanyang isipan lamang o sinasabi lamang ng iba? Dapat galing sa Diyos. Sabi ni Martin Lloyd Jones. At mga kapatid, ang sabi ni Alex Kent, the preacher's call is to teach not human wisdom. Hindi ang karunungan ng tao para mag-glorify ang Diyos. Kasi kung human wisdom, sasabihin, oh, yung galing ng preacher. Ang galing nung karunungan niya, hindi. But then it should be the word that was written down in the Bible. Kaya kung walang Bible, wala kami sa sermon. Wala kami narito, wala na. Hindi na kami kailangan. No. Ang sabi yan ni Alex Kent. Mga kapatid, miski yung aming kakayahan, yung galing sa pananalita, miski yung aming isipan para ayusin ang salita ng Diyos at i-deliver sa inyo, galing sa Diyos yan eh. Imposibleng hihiwalay sa Diyos sapagkat kami ay nilikha ng Diyos, sabi ni Peter. Kayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos lumikha sa inyo, yung inyong kakayahan, yung talent, yung inyong speech ability, kakayanan ng pagsasalita ay galing sa Panginoon. Noong ako po ay nagsuffer na stroke, siguro mag-iisang taon na ngayon, it was June 30 last year, ang isa sa mga in-spare ng Diyos sa akin na katakataka, bagamat ang kalahati ng katawan ko ay halos namatay, na-paralyze ako, ang speech ko hindi tinanggal ng Diyos. Bakit? Naramdaman ko na galing ito sa Kanya, iningatan niya ito at kailangan ito para ma-preach ang Word of God, no? At imposible na sabihin ko, hindi, akin ito, hindi, sa Diyos yan. Galing sa Diyos yan, yung kagalingan na yan at yung kakayahan ng pagsasalita. At ang importante ay ang tignan natin, sa ating susunod na slide, ang dapat nating hanapin ay mag-glorify ang Diyos. We must seek to please God and not people. We must long to glorify God and not hear people. Yan ang foundation sa iyong paglilingkod, sa iyong pangangaral. Ngayon, pag daw kinukuha natin ang bagay na yan, inaalis natin sa trono ng Diyos. Kinukuha natin ang galing. Kinukuha natin, sabi niya, ng content ng ating sinasabi. O maging anumang uri ng paglilingkod, ang sabi ni Peter, inaalis natin sa kanyang trono ang Diyos at inuupo natin ang ating sarili. Palagay ko, mabigat na issue po yan. Kasi hindi natin namamalayan na kinukuha natin ang kapurihan para sa Diyos. Ngayon, bakit ko pinagtiyagaan sabihin ito? Bakit pinagsikapan ni Peter na i-establish ito? Papasok tayo ngayon sa pain and sorrow. Sa pain and sorrow, sa sakit, at saka sa kalungkutan, at saka sa mga sufferings, sino nasasaktan? Sarili natin eh. Sino ang nahihirapan? Sarili natin. Kaya, dapat na malaman natin yan, bagamat nahirapan din ang Diyos sa ating kalagayan, ang number one concern ng ating mga sufferings and pain ay hindi pansarili. Purihin ang pangalan ng Panginoon.